Bagong kalaban nasa planetang Earth na. Hello guys, Ugok Anime PH nga pala, ngayon nga ay pag-uusapan na natin ang Chapter 4 Part 2 ng Dragon Ball AF. Pero bago nga tayo magsimula ay mag-like na nga kayo sa ating video para lagi kayong maging updated sa mga ganitong klase ng content. Natapos nga ang last chapter sa scene kung saan ay sinabihan nga nitong si Old kay itong sila Gohan at Vegeta na siya na nga daw mismong ang mag-training sa mga ito para nga daw magawa na nilang magamit ang Super Saiyan 5 sa madaling panahon. At sa last panel nga ay ating makikita dito ang isang misteryosong mortal. Dito na nga papasok ang Chapter 4 Part 2 ng Dragon Ball AF na pinamagatang A Mysterious Duo Appears. At sa unang panel nga ay napunta ang scene dito Kande Goten kung saan ay magsisimula na nga ang training nila. Salita nga dito itong si Trunks at sinabi nito na Goten at uob mag-training din tayo para maging mas malakas tayo Kande Papa at sa iba pa. Sagot nga dito itong si Goten at sinabi nito na nauunawaan nga daw niya itong si Trunks ngunit paano nga daw sila magsisimula. Salita nga ulit dito itong si Trunks at sinabi nito na sa ngayon nga daw ay kailangan daw muna nilang magpahinga para nga daw muli nilang ma-recover ang kanilang mga lakas, at itong si Ab ay pwede na naman siyang mag-training ng mag-isa niya. Salita nga dito itong si Goten at sinabi nito na okay lang daw ba na magpahinga sila. Salita nga ulit dito itong si Trunks at sinabi nito na sa totoo nga lang daw ay meron nga daw siyang sekretong plano, at ang ating magiging goal ay ang magawa ito. Dito nga ay salita itong si Goten at sinabi nito na secret plan baka mo. Sagot nga dito itong si Trunks at sinabi nito na mamaya nga daw ay sasabihin niya ang bagay na ito. Salita nga dito itong si Goten at sinabi nito na sige at magsimula na nga daw sila. Sa moment na ito ay nagsagawa nga ng sparring ang tatlo dito bilang isang training nila. Sa kabilang banda naman ay napunta ang scene dito sa Kai Realm kung saan ay nagsasalita nga dito itong si Old Kai, at sinabi nito na ngayon nga daw na nandito na itong si Gohan ay mas mabuti na magsimula na silang mag-training. At dito nga ay naghanda na nga itong si Gohan at Vegeta para sa training na kanilang gagawin. Salita nga ulit dito itong si Old Kai at sinabi nito na bago nga daw sila magsimula ay kailangan nga daw na mapalabas nila Gohan at Vegeta ang mga buntot nito. Sa sinabi nga ni Old Kai ay nagulat nga dito itong si Gohan. Salita nga ulit dito itong si Old Kai at sinabi nito na oo nga daw, kailangan nga daw nila itong gawin para nga daw magawa nilang magamit ang nakatagong full power ng Saiyan Pride. Ang pagpapalabas nga daw sa buntot ng mga ito ay mandatory. At sa moment na ito ay agad nang nilabas ng kasama nitong si Old Kai ang isang napakalaking parang tiyanي. At salita nga dito itong si Old Kai at sinabi nito na gawin na nga daw nila ang paghila sa mga buntot nito. Sa nakita nga nitong si Gohan ay nagulat nga ito at sinabi nito na seryoso daw ba itong si Old Kai. Sagot nga dito si Old Kai at sinabi nito na seryoso nga daw siya. Ito nga din daw ang ginamit ni Goku noong kaya nga nito napalabas ang buntot nito. Salita naman dito itong si Vegeta at sinabi nito na ginawa din daw pala ito ni Goku. Si Gohan naman ay nagsalita at sinabi nito na nauunawaan na nga daw niya. Dito nga ay salita nga itong si Old Kai at sinabi nito na ganun daw ay magsimula na nga daw sila. Sa moment na ito ay agad nang kinawit nitong si Old Kai ang buntot dito nitong si Gohan. Salita nga dito itong isang Kai at sinabi nito na ito na nga daw yun inaasahan niya na gagawin nitong si Old Kai. Salita naman dito itong si Old Kai at sinabi nito sa kasama niya na Kai na pwede daw ba siyang tulungan nito sa paghila sa buntot nitong si Gohan. Dito nga ay pinagtulungan na nga nila Old Kai ang paghila sa buntot nitong si Gohan, habang ito naman si Gohan ay talagang ang nag-struggle na nga sa paghila sa kanyang buntot. Sa kabilang banda naman ay napunta ang scene dito sa planetang Earth kung saan ay nakalipas na nga ang 2 araw na training nitong sila Gohan, ngunit ngayon nga ay may dumating na naman na bagong kalaban. Gumamit nga dito ang 2 misteryosong kalaban ng parang isang portal kung saan ay madali nga lang nakapunta sa planetang Earth ang 2 kalaban dito. Salita nga dito ang 2 at sinabi nito na ito na daw pala ang planetang Earth at sobrang ingay nga daw dito. Dagdag pa nga dito ng isang misteryosong kalaban at sinabi nito na ngayon nga lang daw siya nakarinig ng ganyang klase ng ingay, at wala pang ang ilang segundo ay naghanda na nga dito itong misteryosong kalaban ng isang malakas na pag-atake na rektang tatama sa syudad ng planetang Earth, at nang tumama na nga ito sa lugar ng planetang Earth ay nagresulta nga ito ng sobrang lakas na pagsabog. Salita nga dito itong isang kasamahan nito at sinabi nito na napakaganda nga ng ginawa nitong destructive power. Dito nga ay agad na sumigaw itong misteryosong kalaban at sinabi nito na yan nga daw ang totoong napakaganda. Dagdag pa nga nitong sabi sa kasama niya na nagngangalang Chiyoko na gusto nga daw niyang gawin sariling bahay itong planetang Earth. Sagot nga dito itong si Chiyoko at sinabi nito na wala nga daw siyang pakialam, gawin nga daw nito ang gusto nito. Salita nga dito ang misteryosong kalaban at sinabi nito na tignan nga daw nila ang mga bagay sa lugar na ito.
At sa moment na nga na ito ay naramdaman na nga ng lahat ng Z-Warriors ang ki ng misteryosong makakalaban nila. Salita nga dito itong si Trunks at sinabi nito Kande Goten ano nga daw ang ki na nararamdaman niya sa planeta nila, ano nga daw ang nangyayari. Sagot nga dito itong si Goten at sinabi nito na hindi nga daw niya alam, pero nararamdaman nga daw niya na inaatake nito ang planetang Earth at sobrang lakas nga daw ng ki nito. Si Trunks nga dito ay agad na inakit sila Goten na puntahan na nga daw nila ito. Salita nga dito itong si Goten at sinabi nito na ano nga daw ang nangyayari sa kanilang planeta, may pumunta na naman daw na kalaban sa kanila. At dito nga ay agad nang pupuntahan nila Trunks ang lokasyon ng kalaban nila. Salita nga dito itong si Trunks at sinabi nito na kailangan na nga daw nilang magmadali at e-check ang kaguluhan, agad naman itong sinanayunan ni Goten, sa kabilang banda naman ay napunta ang Sin dito sa Kai Realm, salita nga dito itong isang Kai at sinabi nito na ang lalaki nga daw na yan ay ang King ng Makai Marble. Si Gohan naman dito ay agad na tinanong itong isang Kai at sinabi nito na kung kilala daw nito ang kalaban na yon. Sagot nga dito ng Kai na oo nga daw, after nga daw napatayin nito si Dobra ay ito na nga daw ang naging king ng Makai, at sa pagkakaalam nga daw niya ay meron nga daw itong napakalakas na ki na mas malakas pa sa dating king ng Makai, dati naman ay nasa tahimik na lugar na ito, ang pinagtataka ko lang ay bakit nga siya pumunta dito, gusto na nga dito ni Gohan na bumalik sa planetang Earth, pero itong si Vegeta nga ay walang balak na bumalik sa planetang Earth at mas gusto nga nito na ituloy ang training nila, wala nga daw silang magagawa bagay lalaban nga daw sila sa ganitong estado ng lakas nila kaya mas mabuti nga daw na tapusin na muna nila ang training na ito. Hayaan na nga daw muna nila na sila Trunks ang humarap sa kalaban na yun, lahat nga ng sinabi nitong si Vegeta ay sinanayunan nga ni Old Kai, salita nga ito si Old Kai at sinabi nito na mas maganda nga daw na ngayon na nila gawin ang training para nga daw magawa agad nila ito, sa lakas nga daw ng dalawa na ito nakasalalay ang kapalaran ng planetang Earth. Dahil nga sa mga sinabi nitong si Old Kai ay naunawaan na nga ito ni Gohan at sinabi na ganun daw ba, kaya sige hayaan na muna natin Kande Trunks ang ka. Sa kabilang banda naman ay napunta ang scene dito sa planetang Earth kung saan ay natutuwa nga dito ang King na Makai dahil ang ganda nga daw ng planeta na ito, at itong si Chiyoko naman ay hindi nga maintindihan ang sinasabi ng kasama niya. Salita nga dito itong King ng Makai at sinabi nito na kung ganun nga daw ay ipapakita nga daw niya dito ang kagandahan ng planeta na ito, at nang maghahanda na nga ulit ito ng atake ay agad naman nakarating dito itong sila Trunks. Salita nga dito itong si Trunks at sinabi nito na hindi nga daw niya kilala ang mga ito, pero hindi nga daw niya mapapatawad ang mga ito sa ginawa nito sa planeta nila, salita nga dito itong si Chiyoko at sinabi nito na mukha nga daw mga pampagulo ang mga ito. Salita naman dito ang King ng Makai at sinabi nito na pumunta nga daw sila dito para nga lang daw makarinig ng isang magandang sounds. Salita nga dito itong si Trunks at sinabi nito na hindi nga daw siya interesado sa mga kwento nito. Sagot nga dito itong King ng Makai sinabi nito na kung ito nga daw ay makikialam sa mga gagawin niya ay mas mabuting lumaban muna ito sa kanya. At wala pang ang ilang segundo ay nag-Super Saiyan na nga itong si Trunks at ang iba pa para maghanda sa magiging laban nila, habang itong si Chiyoko nga ay naghanda na nga rin at sinabi nito na medyo matagal na nga daw nang huling siyang lumaban. At itong King ng Makai ay naghanda na nga din. Magagawa kayang maprotektahan nila Trunks ang planetang Earth. Dito na nga natapos ang chapter na ito. Like and share lang guys para lagi kayong maging updated sa mga ganitong klase ng content.